Nasa season of waiting ka pa ba? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 2, verses 22 to 32, and I read it for you. When the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male shall be designated as holy to the Lord. And they offered the sacrifice according to what is stated in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, looking forward to the consolation of Israel, and the Holy Spirit rested on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Messiah. Guided by the Spirit, Simeon came into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him what was customary under the law, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Master, now you are dismissing your servant in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles, and for glory to your people, Israel. Nasa season of waiting ka pa ba? Marami po tayong hinihintay na mangyari sa ating buhay. Hinihintay na matapos sa pag-aaral, hinihintay natin na tayo ay pumasa sa board exam, hinihintay na gumaling mula sa isang malubhang sakit, hinihintay na magbalikan, hinihintay na umibig muli, hinihintay na makapagpatawad ng lubos, hinihintay na tayo ay magkaroon ng isang asensadong buhay sa harapan ng tao at sa harapan kasama ng Diyos. Kayo po, ano po ang inyong pinakahihintay na gustong mangyari sa iyong buhay? Ngayong araw pong ito, ating pong ginugunita ang kapistahan ng The Presentation of the Lord. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na kung papaanong naging excited, natuwa si Simeon sapagkat nahagkan, nayakap niya ang batang kanyang hinihintay na napakatagal na. Ang propesiya ay hindi niya makikita ang kamatayan hanggat hindi niya pa nakikita ang liwanag ng mga bansa. Ang Mesiyas, ang manunubos. Kaya naman nung nakita niya na dala-dala ito ng mag-asawang Maria at Jose, siya ay napuspos ng banal na espiritu at kagalakan. Nakita niya sa pamagitan ng kanyang 2 mata kung papaanong nasa harapan na niya ang Mesiyas na matagal na niyang pinakahihintay. Kapag ipinagkaloob na ng Panginoon ang mga bagay na ating pinakahihintay, katulad po ni Simeon, di ba tayo ay naglulundag sa saya? Tayo ay napupuspos ng tuwa at ligaya sa ating mga puso sapagkat nakita natin ang katuparan ng pangako ng Diyos sa ating buhay. Pero may isa pong hamon dito. Hindi po sana magtapos sa tuwa. Bagkus sa anumang biyaya na natupad sa mga matagal na hinintay na ipinagkaloob ng Panginoon ay kalakip ang responsibilidad na nawa ay maging biyaya ka rin sa iba. You share your blessings, you share yourself, you share the joy na naranasan mo
na sa ganon ang iba rin ay magkaroon ng tuwa at maranasan ng Diyos kung papaanong ito ay iyong naranasan. Manalangin tayo. Panginoon, makita nawa namin ang katuparan ng mga bagay na matagal na naming hinihintay at pinagdarasal. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais nyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.